So lumabas na nga itong chapter 398 ng My Hero Academia at may title nga itong Toshinori Yagi Rising Origin. Sa title pa nga lang ng chapter na to ay malamang ay bibigyan tayo ng mas malalim pang flashback sa buhay ni All Might. At kasabay din ito ang iba pang mga karagdagang detalye sa labanan nila ni All for One. Dahil sa sobrang konti ng inilabas na panel sa nakaraang chapter 397 ay marami ang nag-aabang sa kasunod na chapter na to. Pero bago natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang napadpad dito, baka pwede mong i-consider na mag-subscribe at idagdag ang aking mga videos sa mga Tagalog anime reviews na pinapanood mo. So kung ready ka na nga, umpisahan na natin. Nagtapos yung nakaraang chapter sa panel na to kung saan nagkaroon ng flashback si All Might dito sa unang pagkakataon na namit niya nga etong master niyang si Nana Shimura. So habang hawak ni All Might or netong si Toshinori Yagi yung metal pipe para tumulong kay Nana Shimura para harapin yung mga kalaban, ay tinanong siya neto na kung balak ba daw neto na pabagsakay ng mga villains na to gamit lang yung metal pipe na hawak niya. So dito sa pagbubukas nitong chapter 398 ay ipinagpatuloy nga itong flashback na yon sa pagitan nilang dalawa ng master niya. Nagmamakaawa nga dito si Toshinori Yagi na gawin nga daw siyang disipulo na itong si Nana Shimura. Dagdag niya pa, napayagan nga daw siyang tulungan etong si Nana Shimura sa pagsugpo na itong mga villains na to. Sinabi naman ni Nana Shimura na wag nga daw siya na itong sundan sapagkat wala nga din daw chance para pumayag siya sa gusto na itong si Toshinori Yagi dahil isa nga daw siyang quirkless. Pero talaga namang nangungulit pa rin dito si Toshinori. Sinabihan agad naman siya dito ni Shimura na gamitin na nga lang daw yung metal pipe na hawak niya kanina at protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Sumugot naman si Toshinori na wala nga daw siyang pamilya. Namatay nga daw ang mga ito, matagal na panahon na ang nakakaraan. Masungit namang sagot ni Nana Shimura na ganun nga din daw ang nangyari sa pamilya niya. Sagot naman ni Toshinori na hindi niya nga daw kayang sikmurain pa. Dahil sa mundo nga daw na to, ang mga kriminal ay nakukuha nila ang mga gusto nila despite nga sa hindi makatarungang ginagawa nila. Habang yung kalungkutan na nararamdaman nitong mga naging biktima ay patuloy lang ang paglaki na parang isang bulag na galit. Dahil nga sa wala silang magawa upang pigilan yung mga ganitong pangyayari. At dahil nga daw dito ay paulit-ulit lang na mangyayari yung walang katapusang trahedyang to. Napalingon naman si Nana Shimura sa sinabi niyo ni Toshinori at naitanong pa niya kung ano nga ba daw yung plano niya. Sinabi naman ni Toshinori na gusto niya nga daw gawin yung mundo na to na maging isang lugar kung saan ang lahat nga daw ay mamumuhay ng may ngiti. At para maisakatuparan nga daw yung mundong gusto niya ay kinakailangan nga daw nito ng isang simbolo. Napatanong naman bigla si Shimura kung anong klaseng simbolo nga daw ang tinutukoy ni Toshinori. Pagkatapos ay sumagot si Toshinori at sinabi na itong simbolo ng kapayapaan. So klaro nga dito mga idol, yung pinaka-goal ni All Might na despite nga sa pagiging quirkless niya ay ganito yung gusto niyang mangyari. After nga daw mangyari ng mga trahedya at mga pagkasira ng mga tahanan netong mga biktima, ay gagawa na naman ulit sila ng mga bagong tahanan at susubukang mamuhay ulit ng katulad ng dati. Subalit habang buhay pa rin babalutin ng takot yung mga taong to, na ang naging madilim na karanasan nila ay habang buhay na babalot sa kanilang mga puso at hindi sila bibigyan ng kapayapaan. Dagdag pa nga dito ni Toshinori, ang lahat nga daw ay abala para protektahan ang kanilang mahal sa buhay. Kaya naman ramdam niyang siya nga daw ang kailangan na dapat gumawa nun. The fact na wala nga daw siyang pamilyang pinoprotektahan, aside sa kawalan niya ng quirk, wala din siyang role na ginagampanan sa lipunan. Ramdam niyang ito talaga yung bagay na kailangan niyang gawin. So dito nagtapos yung flashback na yon. Meanwhile, in the present time, after nga magpakawala ni All for One etong shockwave sa mismong harapan ni All Might, ay biglang naglaunch etong si Hercules ng parang isang missile. And while approaching nga yung bagay na to papalapit sa kinaroroonan ni All Might, ay nag-detach dito yung mga outer shells neto. At pagkatapos, ay hinawakan ito ni All Might kasabay na in-inject sa katawan ni All for One yung laman ng bagay na to. So napag-alaman natin dito na naglalaman pala yung bagay na yun ng Ashido, which is nakabase din ito sa isa pang quirk ng estudyante ni All Might na si Mina Ashido or mas kilala sa hero name niyang Pinky. So mga idol, makikita natin dito na talaga namang grabe yung pinsala na dulot na itong super acid injection at nasusunog nga mismo dito yung loob ng katawan ni All for One. Nabanggit nga dito ni All Might yung patungkol sa paggamit ni All for One ng quirk na rewind. During chapter 357 ng manga ay na-reveal nga dito kung paano na-achieve ni All for One yung quirk na rewind na katulad ng kay Eri. At isa yan sa mga dapat nyong abangan sa mga chapter reviews na ihahabol ko. Balik tayo sa labanan nila. Habang patuloy nga dito yung pag-activate ng rewind para i-reverse yung pinsalang dulot ng Ashido sa katawan ni All for One, ay talaga namang pasigaw niyang nabanggit yung pangalan ni All Might. Sinabi naman ni All Might kung sino nga ba daw sa kanilang dalawa ang basura ngayon. So patuloy pa rin dito yung trash talk ng ginagawa na itong ating former number 1 hero. Bali nga sa panel na to ay makikita nating tumalsik si All Might sa lakas ng persang pinakawalan ni All for One. So grabe yung layo ng talsik niya dito sa lakas ng persang tumama sa kanya. Pagkatapos ay nag-warning ulit etong si Hercules patungkol sa mga damages na nakuha ni All Might sa huling ataking natanggap niya. At base nga dito sa lugar na pinagtalsikan ni All Might ay malamang ito yung lugar kung saan unang nagkausap sila ni Deku at dito rin nalaman ni Deku yung injury na nakuha ni All Might sa nakaraang laban niya kay All for One.
So aside nga din dito sa flashback, nung una niyang nakita kay Deco yung burning wheel, nakaparehas ng meron siya para magligtas ng mga tao, nagkaroon din siya dito ng flashback kay Hero Killer Stain. After nga ng mga flashback na to, pinilit ni All Might na makatayo agad. At makikita natin dito na mas lalong bumata pa si All for One dahil nga dun sa epekto ng rewind na ginamit niya kanina. Sinabi pa nga ni All Might na kinakailangan pa nga daw niyang libangin at galitin si All for One para hindi nga daw ito makabalik sa dati niyang pag-iisip. At dahil nga sa epekto ng asido sa katawan ni All for One, ay kinakailangan daw nitong dagdagan pa yung sarili niyang pinsala sa katawan gamit ang kanyang sariling quirk. Sapagkat kapag mas malaki nga daw yung pinsalang natatanggap nito, ay mas mabilis ang epekto ng rewind. So dito nga ay makikitang natawa na lang si All Might dahil sa sobrang tindi nga na itong kalaban si All for One. Pagkatapos ay nagkamad ito kay Hercules para humingi ulit ng assistance para sa panibagong support items. After nga nun, tumawa ng napakalakas si All Might habang sinasabi niya kung gaano kasarap sa pakiramdam ang tulungan ang lahat. Makikita natin dito yung final support item na na-request niya kanina kay Hercules. At base nga sa itsura neto, parang Dr. Octopus yung datingan sa Spider-Man. Isa ito sa mga detalye na malamang hindi natin mapapansin sa pagiging genius ni Horikoshi na since sa Amerika nga ginawa tong support items na to by Melissa, syempre i-adapt din doon yung magiging itsura na ito. Pero anyway, tinawag nga ito ni All Might na Orabity Thruster Ingenium Maximum Output na base naman ito sa mga quirks nila Ochako Araraka at netong si Tenya Ida na isa din sa mga estudyante ni All Might. Kung napansin natin mga idol, lahat ng mga ataking ginamit ni All Might gamit yung mga support items na to ay ibinase niya mismo sa mga quirks ng mga estudyante niya. Dito ay biglang ipinakita yung vestige ni All Might. And during nga sa mga nakaraang chapters, sa lahat ng mga vestiges ng mga former users ng One for All, ay etong vestige ni All Might lang yung walang imek. Kasi siguro sa rason na dahil ay buhay pa nga etong si All Might. And dito nga sa panel na to ay mapapansin natin nagfe-fade yung apoy sa vestige niya. So dito mga idol ay medyo masama yung pakiramdam ko. Para kasing binibigyan tayo ng hint na mamamatay si All Might dito. Anyway, dito nga sa pinakahuling panel na to, ay makikita natin dito, etong patuloy pa rin nagaganap na laban ng Midoriya versus Shigaraki at etong All for One versus All Might. At dito nagtapos yung chapter na to. So ayan mga idol, bali 14 panels yung ibinigay sa atin ni Horikoshi para sa chapter na to. Unlike nga dun sa previous chapter na kalahati lang neto, kaya sobrang nakakabitin. Habang hinihintay natin yung chapter 389, baka pwede mong balikan yung karugtong ng chapter kung saan nagtapos yung anime. At makikita mo yan sa playlist natin ng My Hero Academia Season 7. And currently, nasa chapter 333 na ako doon. At hanggang dito na lang yung video na to mga idol. At magkita-kita tayo sa susunod na video. And as always, salamat sa panonood. Bye-bye!